Hello, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? Sabi ni Idol, bakit daw nadidismaya pa sila dito sa Japan? Ang laki-laki na ng sahod. Ito mga kukwento ha, ako na ho nagsasabi sa inyo. Hindi ko ho kayo binibigyan ng, para panghinaan ng loob. Hindi ko binibigyan ng idea. Binibigyan ko kayo para maging handa kayo at maging aware kayo pagdating nyo dito sa Japan. Na hindi po lahat, ha? Ako na nagsasabi sa inyo. Dito ko sa Japan kasi medyo talagang bumaba o bumagsak ang palitan ng yen to peso. Kung yung dati, yung isang lapad ay inaabot ng 4,500 hanggang 5,000 pesos. And ngayon, almost 36,000 na lang po sa Philippine money. Bali ang nawawala ay 1,400 or 1,000 pesos. So, halimbawa, kung ikaw ay sasahod o pipirma sa agency, sabi mo na lang hanggang 12 na lapad ang pinaka basic salary ng isang trainee visa o SSW ka na papunta dito sa Japan bilang yun ang kategory mo, SSW or trainee visa, na basic salary mo ay 12 na lapad. Ngayon, kung magkakataon ang napunta mong company dito sa Japan ay medyo mahina, wala kayong overtime, wala kayong Sabado, 8 hours lang kayo, tapos ang pasok nyo ay halimbawa 6 o'clock to 6:20 to 2:30. Ayun nga, 8 hours lang po. Ibig sabihin, wala po kayong OT. At ibig sabihin, yung nga po ang pinakamalinis magiging sahod, yung 12 na lapad. Ngayon, yung 12 na lapad, ito di kakwentahin nyo ngayon yun. Yun ang malinis i-withdraw sa ATM. Yung 12 na lapad, syempre, kailangan mo kumain. O di kailangan natin mag-withdraw. So, sabihin na lang natin ang magiging allowance mo ay 3 lapad na lang. So, magkano nga matitira? Nasa 9 na lapad na lang. So, magkano nga sa Philippine money yung 9 na lapad? Times nyo sa 36. Yung 9,000 times 36 nasa 25,000 to 28,000 na lang po siguro yung 9 na lapad. Yun po ang katotohanan ng sahod ng isang trainee visa o SW. Ngayon, mayroon pa po talaga dito yung mga kagaya sa amin na trainee visa na nag-a-under time o kulang sa araw ng pasok. Yung iba po talaga dito ay sumasahod ng 8, 9, 10 na lapad kada buwan. Yun po yung malinis niyang sinasahod kada buwan dahil nga pangit at mahina yung company na napasukan nila. So, akala siguro nila pagdating ng Japan ay napakalaki na ng sahod. Kaya iba talagang nalidismaya at yung iba hindi na naniniwala kasi hindi nila alam yung kalagayan ng mga trabahador dito ngayon sa Japan. Na porket Japan ay malaki na yung sahod, di ba? So hindi nila alam yung sitwasyon ng pasahod ngayon dito sa Japan. Well, ako na nagsasabi sa inyo, hindi ho mababa ang pasahod dito sa Japan, bagkus mataas po. Ang mababa po ngayon ay yung palitan ng yen to peso. Yung pang mababa ngayon dito sa Japan. So kaya yung iba ay nagtataka bakit daw may kagaya na yan. Marami daw umuwi. Bakit marami pong umuwi? Kasi malaki naman ang pasahod ng Japan. Yun lang po ang alam nila. Pero wala ko silang alam na nangyayari dito sa mga SSW o trainee visa sa palitan ng yen to peso. Lalo na kapag yung napuntahan yung company ay mahina. Wala kayong pasok ng Sabado, wala kayong overtime, almost 8 hours lang araw-araw. Tapos nga, yung pa, mamalas-malasin. Kung minamalas-malas ka pa, ikaw ay mapupunta pa doon sa company na medyo laging undertime. Minsan, hindi pa kumpleto yung araw ng pasok mo na Lunes hanggang Biyernes, hanggang Huwebes ka lang. Subukan ko po yung mga kakwento kasi nung time na nag-pandemic po talaga dito, halos 3 araw lang pumapasok kada isang linggo. Ang sinasahod ko lang po noon, 9 na lapad. Tapos dadaan pa yung Nagay Yasumi o yung isang linggong walang pasok na walang bayad. Tapos ganun pang maging sitwasyon ng sahod ang pasok mo. Mas magiging maliit. Kasi dito ako nga kwento, no? Sa loob ng 3 taon, meron kami tinatawag na Nagay Yasumi o yung isang linggong walang pasok, pahinga ng mga trabahador. So yung isang linggong walang pasok na yun, wala pong bayad yun. At tapos ikaw ay 8 hours lang. Naku po. Yung talagang malinis na sahod nyo, 8 lapad, 9 na lapad, yun ang talagang malinis na sahod ng trainee visa. Pero hindi ko nilalahat. Kasi yung siguro nabalitaan nyo na maganda yung pasahod dito, malaki yung sahod dito. That time po siguro yung nabalitaan nyo na tao na yun, dito yung mama sa Japan, dito nagkaroon ng mga ganyang bagay yan sa Pilipinas sa atin.
Ha? Siguro sila po yung magagaling company. Panggabi po siya. Kasi panggabi dito dito sa Japan, mga kakwento, meron po kaming tinatawag na night differential o dagdag sahod sa mga trabahador kung ikaw ay magtatrabaho ng panggabi. Ha? Kung kayo po ay magtatrabaho ng panggabi dito, mga kwento, meron pa kaming tinatawag na night differential. So, dagdag sahod po yun. Saka, siguro yung po company na puntahan ng sasabing tao ay maraming bonus na natatanggap or mga pwedeng parang bonus sa pagkain, mga ganyan, mga kakwento. Kasi meron mga company talaga dito, mga kwento, na may mga binibigay silang mga halimbawa bigas, mga ganyan. So parang pinaka-bonus nila yun, parang hindi na nila bilhin. Ngayon, yung pambibili nila, siguro talaga may ipon nila. Tapos yung company na puntahan siguro nila ay ma-overtime. Tuwing Sabado, meron silang pasok. Tapos panggabi siya, araw-araw, 2 hours or 3 hours ang OT niya. So, tapos ang palitan po siguro noon ay 45 or 45 pataas. So kung halimbawa, yung tao na yun, sumasahod ng 20 na lapad or 25 na lapad, at sahod po siya ng 100,000. Yun. So malaking bagay po talaga 100,000 na hindi gaya ng mga sahod namin ngayon dito sa Japan na napakalit ng palitan. Kung sasahod ka ng 20 na lapad, noon, maabot ng 90,000 to 100,000 way back 2016, 17, 18. Yung 20 na lapad mo ay inaabot ng 90,000 to 100,000. So ngayon, yung 20 na lapad mo ay abutin na lang ng 70,000 to 75,000 pesos. Yun po ang katotohanan ng isang trabahador ng trainee visa o SSW dito sa Japan. Hindi lang po trainee visa o SSW o kahit ibang kategory ng visa dito sa Japan. Talagang yun po ang naranasan namin ngayon dito sa Japan. Medyo mababa po talaga yung palitan ng yen to peso. At parang sa tingin ko, mas malaki na yung parang basic ng Taiwan dito ngayon sa Japan. Kasi ang Taiwan nagbe-basic po lang sila ng 45. Ngayon kung ikaw ay sa Pilipinas, pipirma ka ng 11 or 12 na lapad sa 45 pa. Depende pa, mababa palit na ngayon. Hindi pa umabot ng 45. O yan pong pagtuhan, huwag po kayong maniniwala na napakalaki ng sahod dito sa Japan. Sigurado makakaipon. Siguro nasanay lang po kayo sa sinasabi nila na pag punta ka ng Japan, siguradong yayaman. Ang Japan, sagot sa kahirapan. Way back 2015, 16, 17, 18, 19, yan pong mga kwento. Yan po talaga, medyo maganda po talaga ang palitan sa 45, 46, 47. Yan, kaya pagka sumahod kayo ng 10 lapad, meron na kayong kulang-kulang 50. Pag sumahod kayo ng 12 na lapad, meron kayong 55. O, di ba? Kahit na basic lang, malaki, 55 agad. Pero sa ngayon, kung mga kwento, ako lang nagsasabi sa inyo, hindi ko ginawa itong video na para panghinaan yung mga nag-a-apply dito. Gusto ko lang maging aware sila at gusto ko lang maging malaman na yung reality dito na huwag kayo masyadong mag-expect ng ganun kalaki, ganun kataas ang kasahodin nyo dito sa Japan. Siyempre, pagdating nyo dito, expect nyo, huwag kayong utang na utang. Siyempre, huwag kayong siyempre, karaya kong kakilala na ganyan mga kwento. Bago umalis ng Pilipinas, panay-panay ang utang. Siyempre, expect nila. Kasi napakalaki ang sahod dito sa Japan, di ba? Hindi nila alam yung nangyayari dito, senaryo ngayon dito sa Japan, mga kakwento. Sabi ko nga, hindi. Kasi, may nag-message. Minsan, nagkatalo-talo pa sila sa comment section ng FB Reels ko na gano'n nga. Masyado nga silang mag-expect kasi akala ng mga kamag-anak nila, kaibigan, tropa, pinsan, mga yan. Siyempre, galing nga ng Japan, akala nila gano'ng kalaki ang sinasahod mo dito. Baba na ang sahod mo, wala ka ng overtime, wala ka ng Sabado, basic ka lang. Basic ka lang. Tapos sasabay pa yung mga bakabang palitan. Ayun ang masakit ngayon talaga dito, mga kakwento. Hindi ko pinanghinaan ng loob yung mga nag-a-apply dito Hindi ko binibigyan ng para panghilangan ng loob. Gusto ko lang maging prepared kayo. Siyempre, pagdating nyo rito, hindi lahat ng company ay ganong kalakas, ganong kaganda. Hindi lahat ng department ay ganong kalakas, ganong kaganda. Yun po ang katotohanan. Weather lang o swertihan lang po talaga sa pagiging mga bansa. Yan. Lalo dito sa Japan. Pag swerte mo, may magandang company, maganda. Pero pagka tsambang mo, mahina at napakaliit ang sahod ng company, tsagain nyo na lang po.
So, ayun lang po, bigla tayong napa-video, bigla tayong napa-vlog, bigla kasi nabasa ko lang to sa comment section. So, parang nawindang na naman ako na may nagsasabi ng ganong kalaki, ganong kataas, ganong kaganda, ang pasahod dito sa Japan. So, ulitin ko, hindi ko ginawa tong video na para, yung mga nag-apply o papunta na dito ay mapanghina ng loob. Hindi. Gusto ko lang maging aware of prepare po kayo pagdating ko dito. So, sa mga gatong eksena, gatong bagay, talagang nagko-comment, nagre-react ako para kahit paano magka-idea yung mga nag-apply na, di ba? So, paano hanggang sa muli. Salamat.